Mintik, LC Mix Black, shoutout sa mga kasama natin. Again, sa mga bagong pasok guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe ha. Okay, punta naman natin si Badcaster, pero bago yun, shot countdown muna tayo. 30 seconds, here we go. Alright mga basat, nandito tayo kay Sir Badcaster. Representative De Lima, winarningan ang Supreme Court Justices. Huwag hayaang si Sara gawin ang Sara Court o Sara's Court ang Korte Suprema. Nako pa, ano ba to? Sir Bad, Sara's Court. Pasok. Caballeros, weeks ago, we reported about Representative Laila De Lima telling the members or justices of the Supreme Court to not allow themselves to be fooled by Sara Duterte or her minions. This was after DDS lawyer Israelito Torion filed a petition for certiorari with prayer for the issuance of a temporary restraining order stopping the impeachment clarificatory hearing at the House of Representatives. And Laila De Lima did not mince words. Ni-real talk na niya yung mga justices. Parang sinabi niya, nagpagamit kayo kay Sara. Huwag kayo ulit magpagamit kay Sara. Huwag kayo ulit bumigay kay Sara. So ngayon, mas grabe yung atake niya. In relation dito sa second TRO petition na pinile ni Vice President Sara Duterte mismo. At yun, tama si Paul Lim, mas matakot na ang Supreme Court ngayon. Oo nga, Paul Dapat, Paul, kung uulitin pa nila yung ginawa nila last year, sa tingin ko, at syempre, malusutan ni Sara for this year. Kasi once a year lang yung impeachment. Dahil naman sa very questionable ruling nila. Siguro, para hindi masayang yung effort ng mga kongresista, baka siguro ang susunod na mag-file sila yung grupo ng mga church groups at civil society groups pati mga left mga kakamping groups. Dapat ang susunod gawin nila, filean na nila ng impeachment complaint laban sa mga Supreme Court justices. Dapat yan na ang tinatawag na ako for lunch. Pero tapusin muna natin ito. Yun na ang susunod na kabanata. Salamat, kasi Roger nandiyan Romero. na rin, naka-ready na rin yung impeachment setup. Sayang rin yung mga pinaghandaan nila lahat. Baka mga robes ng mga senator nakahanda na rin sa Senado. Para hindi sayang yung setup, sayang yung preparasyon. Punta na, switch na sila from Sara Duterte to the Supreme Court justices para kung matanggal yan mga Supreme Court justices ni Duterte, 13 out of 15 ay appointees ni Duterte, makaka-appoint ulit ng bagong appointee si President Bongbong Marcos. Kung natanggal natin yung Supreme Court Justice at siguro mga kalahati lang yan, makaka-appoint si President Bongbong Marcos yung mga justices na Marcos appointees na at loyal sa kanya. So yan na siguro ang next dapat mangyari kung gagawin pa nila ito. So kaya si Laila De Lima, nagalit na rin. Nanggagalaiti na. Sabi niya, itong quote niya sa post niya sa Facebook 1 hour ago. Sara's Court. Sa Laila De Lima Facebook page. Sabi niya, akalat siguro nila
yung SC ay Sara's Court. O nga, no, na SC, pwede nila laging takbuhan para pagtakpan ang kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. Ha? Akala siguro nila yung SC ay Sara's Court na tinatagbuhan parati ni Sara Duterte para pagtakpan ang akala ko ba excited na sila yung yung sabi ni Attorney Palsis 10 to 20 million a month lawyer niya, 16 lawyer. Akala ko ba excited na sila, ready na sila sa bloodbath. Pero ang bloodbath pala dito sa Supreme Court, hindi pala sa Senado, hindi pala sa Kongreso na inindyanan nila. Takot. Yung hearing, ang bloodbath pala dyan sa Supreme Court. So ewan ko kung magpapagamit ulit ang Supreme Court dito kay Sara. Agoy. So last March 27, ganito rin na sinabi ni Leila de Lima na sabi niya yung impeachment daw ay yung impeachment hearing or clarificatory hearing ay exclusive domain. Samantala yung sa Senado, exclusive domain nila, exclusive work nila, yung trial, ang House, yung clarificatory hearing. Ha? At dapat daw respetuhin ito dahil this constitutes respect of the House and the Constitution regarding the principle of separation of powers. Sabi niya, obvious daw si Sara ay she's showing signs of desperation in trying to evade accountability once again. Sabi niya in reacting to the... This is VO3. Try it now. VO3 is... Sa mga bagong pasok, sa mga team replay natin dyan, like and subscribe tayo. Baka nakalimutan nyo mag-like mga kabsat, like po tayo. Maraming salamat. Yun TRO petition. Sabi pa ni Leila de Lima, may pa-bloodbath pa. Pang sinabi noon, sa simpleng committee hearing nga, ay takot na takot ngayon. So, paano bloodbath sa Senado? Sa House lang nga. Takot na. At ito ang panghuling pahayag ni Leila de Lima as a warning at saka patama na rin sa Supreme Court. Sabi niya, and I quote, "This time, the Supreme Court should tell BP Sara to stop using them to evade accountability. Hindi dapat pumayag ang korte na palagi na lang silang ginagawang takbuhan ni Sara sa pag-iwas niya sa pananagutan sa batas." So ito na yung sinabi natin kanina. Masyado lang feeling entitled ni Sara. Masyado ng feeling untouchable siya. Kumbaga, the law applies to all of us, 120 million Filipinos, but it does not apply to Sara Duterte. Ano ba kayo mga justices sa Supreme Court? Kayo, you have been appointed to protect the Constitution, to help ensure that the law is applied to all. Pero ngayon, kayo pa ang lumalabas, kung pagbigyan nyo ito, kayo pa ang lumalabas na lawbreaker. Kayo pa naman ang sila sabi nila, last bulwark of democracy. Kumbaga, kung babaksak ang Supreme Court, babaksak ang after bumagsak ang executive and legislative, baksak na talaga ang bansa or any country kung pati ang judiciary bumagsak. So ngayon, kung pagbigyan nyo pa si Sara, na yun nga sabi natin kanina, this whole petition amounts to a slap on the face of the Supreme Court justices. Kasi naniwala kayo sa kanya last year, pinagbigyan nyo siya at sinabi nyo dapat dumaan sa hearing at ginagawa ng hearing, siya naman hindi nagpa-participate, pati lawyer niya, at imbes sagutin niya ang issue
sa House, umakyat sa Supreme Court. Sino ba nag-order para gawin itong hearing na ito? Kayo rin eh. So hindi lang ito sampal sa 1987 Constitution o sampal sa mga batas ng bansa. Sampal rin ito sa inyo. Binababoy kayo ni Sara. Ginaganon kayo ni Sara Duterte. Kayo mga member ng Supreme Court, ginaganon kayo ni Sara. Ewan ko kung okay lang ba yan sa inyo. Marami na nga kahit dito sa commenters natin sinasabi magkano, how much is that doggy in the window? Once lang, pwede na. Huwag nyo na ulit pagbigyan. Tulad ng sinabi ng mga constitutional experts, wala pa naman action na deemed violative of the rights ni Sara Duterte. Wala pang, hindi pa nga nagsimula yung trial. Wala pang ginawang action or actionable matter, decision, ruling, or questionable ruling na ginawa ng Kongreso para mag-intervene kayo. Hindi pa nga nagsimula yung clarificatory hearing. Andyan na, humihingi na sila na patay na yan. Pigilin na yung hearing. So the ball is in your court, Supreme Court. Alam nyo itong sinabi ni Laila de Lima na Sara's court? This will stick to you. This will stick to you like a bad odor. Parang anghit ito. Didikit ito at hindi ito lalabas forever in history. Philippine, at least in present history, Philippine will view this court as Sara's court. Sara's court. So okay lang ba yan sa inyo? Okay lang ginaganong kayo ni Sara Duterte? So stop it. And please share this vlog para mapunta ito sa Supreme Court. Ginaganong kayo ni Sara Duterte. Are you okay with that? So yan, sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Siguro pag ganito, gutom na ako. Okay, gutom na rin kayo. So sige, kumain na lang tayo. Nakakainis, nakaka-high blood. Sige, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening. Happy lunch to all. Salamat, Sir Bad. Grabe si Dilima naman kasi winarningan yung CS. Paano ba naman mabsat? Nako po, nakikialam na naman sila. Pero nako po, wala na. Sinunod na mga absat ng House of Representatives. Yung gusto nilang mangyari. Ito ang gusto nilang mangyari, di ba? Proseso. Pero yung kampo ni Lustay, nako po, mintik, nako po, Makwan, tawanan. Talagang akwadan, ang pigpigurgurdan. Diyos ko Lord. O siya, lako po, punta naman tayo kay Attorney Rene Bueno, Absat. Countdown ulit tayo. Here we go.